Sapat na ba ang CTTO, 'di ba CTTO credits to the owner, 'di ba Attorney J? Kapag Oo, oo, nagpo-post ka ng oo. video ng ibang tao, 'di ba? So, 'yan Naku, medyo oo, bago lang natin napag-usapan 'yan nung ating nakaraang episode, itong Data mm, Privacy Act, 'di ba? Hindi po puwede, dapat mm, may consent talaga yes, yung taong yon. Hindi sapat na "Ay, nag-credits naman ako sa kanya," ganyan. Eh, tapos nagreklamo oo, siya na CTTO hindi niyo naman, dapat eh. dinisclose yun. Oo, ay naku, hindi po covered ng batas yung CTTO. Dapat po talaga ay may Oo. consent o pumayag yung inyong, dinisclose or pinost, 'di ba, Attorney M? Oo. Tsaka kasi Attorney J, if you write CTTO, sino yung tinutukoy mo na owner? You don't even know who the owner is, 'no? Tsaka yun nga sa batas natin, Mm, 'di ba, sa intellectual property, merong economic right, may tinatawag din na moral right, mm. yung owner ng Oo. video, ng photo, 'no? Alam mo, naaral ko na 'to Attorney J kasi alam mo yung husband ko Mm. mahilig sa photography, so lagi siyang nagpo-post ng Ah, kanyang picture. So oo, so kaya nga sinasabi ko sa kanya, 'di ba, you have to also be mindful kasi baka people are using your material. So, yun nga sinasabi niya, meron daw economic right at may moral right. At kasama sa moral right ng isang creator, kahit yung nagpo-photo or nagvi-video, yung sila ay ma-acknowledge doon sa kanilang ginawa. So, because of that, you have to have proper acknowledgement. Dapat malaman mo proper kung sino yung credits. may-ari. O hindi lang yung sasabihin mo na si TTO, hindi ko inaangkin na akin yun. Pero dapat kilalanin mo rin Mm, kung sino yung may-ari ng photo or video. Hindi mo lang basta-bastang gagamitin. Kasi kahit si TTO, I mean, sino ba ang nakakaalam kung sino yung nagmamay-ari nun, di ba? So, dapat as much as mm, possible, alamin mo kung sino yung nagmamay-ari ng source ng video or ng photography na ginagamit mm. mo, lalo na kapag nire-repost.